LeBron James tinawagan ng Philadelphia 76ers na pumunta sa kanila. Tumaas ang confidence nitong Sixers na kanilang maibibigay ang gustong kampyonato ni LeBron James dahil sa kanilang ginawang pag-trade. Totoo naman, nakuha nila si Jaylen Brown sa presyong mababa. Kahit pa nagpadala ng 2 first round pick at 2 second round pick ang Sixers papuntang Boston, ay hindi pa rin po sila lugi dahil 29 years old pa lamang itong si Brown. Samantalang si Paul George na kanilang isinama doon ay 36 na. Sa ating nagdaang report, sinabi mismo ni LeBron James na hindi siya nagmamadali. Pinipili niya ng maigi ang kanyang susunod na team. Number 1 pa rin ang Golden State Warriors, pangalawa ang Cleveland Cavaliers, sumama pa nga ang Minnesota at ngayon sumama na rin ang Philadelphia 76ers. May punto naman ang Sixers sa kanilang sinabi pero dapat pa rin po nilang ma-figure out muna itong kanilang kupunan kung saan magsasama ang mga ball dominant player na sina VJ Comby, Tyrese Maxey, Jaylen Brown at Joel Embiid sa isang team. Kailangan nila talaga ng bola dyan. Kaya mayroong mag-a-adjust, mayroong magbibigay. Kaya adjustment ang gagawin ng mga players ng Sixers dyan. At imagine kung ilalagay mo pa si LeBron James dyan. Nako, hindi naman to mag-aakma sa iniwasan ni LeBron sa Los Angeles Lakers na umalis nga siya roon dahil ayaw niya na maging third o second option. Ngayon ilalagay mo siya dyan sa Sixers, nako, marami na sila. Paniguradong magiging pang-5 option na si LeBron James. Ikaw, ano bang jersey ang gusto mong isuot ni LeBron? Warriors, Cavaliers, Minnesota, Sixers? E-comment lang. Malaking sugal ang ginawa nitong si Rob Pelinka sa kanilang naging off-season. Sa kanilang ginawang pagkuha kay Walker Kessler, ang kapalit naman noon ay maraming mga first round pick mga idol. At dahil dyan, alam nyo ba na walang first round pick ang Los Angeles Lakers sa susunod na 7 taon? Mahalaga ang first round pick, mataas ang value niyan na sinasama mismo sa mga trade. Kaya kung wala kang ganyan, sa loob ng 7 taon ay mahihirapan kang gumalaw sa mga trade. Maliban dyan ay nag-lock in na rin po si Rob Pelinka ng nasa $475 million na kontrata kay Luka Doncic, kay Reeves at kay Walker Kessler. Masyadong malaki yan. Kung yung ibang kupunan ay umiiwas sa mga malalaking payroll, itong Lakers naman ay nagpapalaki in which mahihirapan sila sa first and second apron. Gayon pa man ay ating pagkakatiwalaan itong si Rob Pelinka dahil syempre alam naman niya kung ano ang kanyang ginagawa. Imbes na i-improve ang kanilang lineup mga idol, ngayon marami na po ang nawala sa Detroit Pistons. Isa na yung kanilang veteranong player na si Tobias Harris na nagkaroon ng malaking kontribusyon sa kanilang tagumpay sa kakatapos lang na NBA season. Ngayon si Harris nasa Spurs na, samantalang si Isaiah Stewart kanilang ipinadala sa Memphis Grizzlies. Wala na nga rin po si Javonte Green. Tanging sa Kevin Huerter ang bumalik via free agency na kanilang pinapirma. Ngayon pa man ay nakuha po nila si John Collins galing sa Clippers na so far outstanding ang naging performance sa LA. Maraming nawala sa Pistons pero sinusubukan naman ng kanilang front office na kumuha ng mga magagaling na mga malalaro para sumuporta kay Cade Cunningham at isa na si John Collins doon. Bago pinapirma ng Golden State Warriors itong si DeAnthony Melton, matunog ang pangalan ni na Sexton at Anfernee Simons na bilang papalit sa kanya. Subalit sa ating nakitang impormasyon ay bumalik nga si Melton sa loob ng 2 taon for $11 million. Kaya dahil dyan ay pumunta na kaagad si Sexton sa Lakers at hindi na nga rin po makukuha ng Golden State Warriors and Anfernee Simons. Mahalaga itong pagbabalik ni Melton sa Warriors dahil subok na ang kanilang koneksyon at chemistry ni Stephen Curry sa isa't isa ay mapapabilis po lalo ang kanilang paglalaro. Dahil kung mayroon silang bagong player na papalit sa kanyang posisyon ay mag-a-adjust pa sila, especially kung hindi po maganda yung kanilang koneksyon sa isa't isa. Kaya pinili ng Golden State Warriors na may pagpatuloy itong kanilang koneksyon kay DeAnthony Melton na tested na kumpara sa sumugal at mag-eksperimento sa bagong manlalaro.
Two-way player itong si Melton. Hindi lang siya magaling umiscore, kundi magaling din siyang dumepensa kahit na yung malalaki sa kanya ay nababantayan niya. At on point ang kanyang IQ pati ang kanyang experience na labis pong napakahalaga sa Golden State Warriors. Para sa mga NBA Fast Break balita, tumuto ka lang. And as always, thank you for watching.